nandito na tayo sa Montreal, Quebec. So papalipas muna tayo dito ng 30 minutes para break time dito sa rest area. So ayan yung rest area. Thursday pa lang ngayon guys, tumakbo na ako. Okay na sa akin yung 36 to 40 hours na reset. Inagahan ko lang pag-alis para makarating tayo ng Victoriaville ng Saturday, para yung one day makakapag-reset pa tayo doon para kompleto na naman yung oras natin na 70 hours. Kasi kung saktuhan lang ako aalis dito, kunyari aalis ako ng Friday, Saturday, Sunday, Monday, or Saturday, Sunday, Monday, kung aalis ako ng Thursday, Friday, Saturday, so Sunday alanganin kasi almost 4 days ang biyahe. Pero kung aalis tayo ngayon, hindi tayo nagmamadali, lalo na ngayon ay bad weather daw sa Ontario. Kaya tama lang yung umalis tayo ng at least 1 PM dito. Parang umalis ako 1 PM or quarter to 1, umalis na ako para hindi tayo nagmamadali at hindi tayo naghahabol sa Monday, kasi Monday ang deliver natin, diba? Monday first thing in the morning, ang open doon ay 7 AM open na yung Silverwick ang dideliveran natin. So yun, para hindi tayo naghahabol-habol, hataw, magpupuyat, or alam mo naman yung talagang isasagad natin yung oras, aabutin tayo ng hating gabi, alas 10, alas 11 dito. At ang Ontario magkaiba ng oras, late kami dito ng 2 hours. So kung nangyari umalis ako ng alauna, alas 3 ng hapon sa Ontario. Kaya kung nasa lugar na tayo ng Ontario, lagi na tayong hating gabi dito. Yun, kaya inagahan mo yung pag-alis. Oo nga pala guys, yung nung day off ko, so syempre hapon na ako nang gigising. Pagdating hapon, hindi ka naman makatulog agad. So nanood ako ng Netflix. Napanood ko yung medyo mahilig tayo sa drama, iyakin tayo, madaling matouch, madaling lumuha, kahit na walang kaano-ano yung pelikula. Basta makita ko guys na may umiiyak, napapayak din ako. Para si Duterte, basta may makakita umiiyak, napapayak. Kasi ganun kalambot yung puso. Alam mo na yung pag ganun, malambot yung puso, pusong mamon ba, parang ganun. So yun, nakita ko habang naghahanap-hanap, nag-scroll ako, na-intriga ako doon sa Maple Leaf Dreams. Yun, panoorin nyo yan, lalong-lalo na sa mga nangangarap pupunta ng Canada or gumagawa ng paraan makarating lang ng Canada. So panoorin nyo yan guys, talagang based sa experience ko dito, based sa nakikita ko dito at sa pelikula ng Maple Leaf Dreams or Maple Leaf Dreams, ay talagang relate yung pelikula na yun dito. As in, dito nila ginanap yun sa Canada. Parang lumalabas, true story yung ginawa nila. So yung istorya doon guys, panoorin nyo guys. Yung istorya doon ay tugma na tugma sa nangyari
true story dito sa Canada. Kaya sa mga nagpaplano pupunta dito sa Canada, lalong-lalo na yung mga visit or student visa, ay panoorin nyo yun para makakuha kayo ng idea bago kayo magdesisyon. So panoorin nyo guys, napakaganda pelikula. Hindi naman siya totaling drama, hindi totaling nakakaiyak, pero makakakuha kayo ng idea. Kasi ako madali ako umiyak eh. Makakita lang ako umiyak kahit comedy, basta may umiyak, nahahawa ako eh. Nahahawa talaga ako, kaya panoorin nyo yung pelikula na yon para makakuha kayo ng idea. Maple Leaf Dreams, yan. Or Maple lang sabi nila eh. Maple Leafs Dreams. Alright, so yan, makikita nyo yan sa Netflix. At yan pa, ano, mga drama. Basta day off ko, wala akong ginagawa kundi pagkatapos ko matulog, maghapon, ay manonood ako ng Netflix. Kasi nga, dito puro driving lang tayo. After ng day off na yan, pakbakan na naman tayo sa biyahe, sa driving, puyatan, paguran, at wala tayong TV. Pagdating dito, konting cellphone, konting reply, bagsak na. Kaya pag nasa bahay talaga ako, sinasamantala ko matulog, kain ng kakain. Kasi pagdating dito, hindi ako gaano kumakain. Ewan ko ba't tumataba pa rin ako, pero hindi ako gaano nagkakain pag nasa truck ako. Sa bahay lang talaga ako kumakain ng tama, yung kompleto. May almusal, tanghalian, hapunan, yun. Pero pag nasa biyahe ako, kape-kape lang, tinapay, biskit, okay na, happy na. Bihira ako magsaing, kaya yung 8 kilos ko na bigas, ilang buwan na yan. Hindi pa rin ubos. So yun guys, panoorin nyo yung Maple Leaf Dreams. Yan, alright. So yan, on the way na tayo papunta ng Quebec. Pero nandito pa tayo sa Saskatchewan, Trans-Canada Highway 1. Alright. Pag ganyan umiilaw yung amber light, ibig sabihin bukas yung timbangan guys. Mandatory, papasok tayong lahat basta umilaw. Titimbang, mapa-empty ka man o loaded, dadaan talaga tayo sa timbangan. Timbangan may nakalagay stop before entering, so stop talaga muna tayo bago tayo sumalang. Natin magbigay ng sign kasi yun nag-yellow. So yung timbangan na yan guys, sa per axle yan.
Alright guys, nandito na tayo sa Montreal, Quebec. So papalipas muna tayo dito ng 30 minutes para break time dito sa rest area. So ayan yung rest area. Ayan. Bali 1 hour na lang tayo papunta ng Silverwick. Pero hindi tayo doon didiretso sa delivery natin dahil nga walang CR doon, walang shower, walang tindahan. So dito tayo tatambay sa sa Irving's truck stop. So meron doon mga fast food. Kaya kailangan planuhin talaga natin kung saan tayo hihinto kasi nga magde-day off pa tayo ng 1 day. Bali Sabado pa lang ngayon, bukas hindi tayo tatakbo, parang magre-reset tayo. Then sa Monday kumpleto yung 70 hours natin. So dito tayo magtatambay sa Irving. Dito tayo ngayon guys sa Auto Road 10 Bridge. Magiging ng radyo. Ayan. Pero doon sa kabilang Trans-Canada or Auto Road 20 yata yun, tunnel naman doon. Dito naman sa ibabaw naman tayo na dagat at lake to naghalo. So yan, sa ibabaw tayo, pero doon sa kabila yun, tunnel. Ewan ko ba't hindi ako pinadaan doon sa tunnel. Parang yun yata yung may aksidente nakaraan. Dahil sa may aksidente doon nakaraan. Ewan ko, I'm not sure kung yun nga yun. Pero doon yung tunnel, hindi pinapadaan ako ng Google Map dati doon ako pinapadaan, kaya nagtaka ako dito ako pinapadaan. Kahit anong turo ko doon sa tunnel, ayaw dumiretso ng Google Map. Dito talaga ako pinapadaan. So dito na ako dumaan. Ano naman to, Trans-Canada Highway rin to. Auto Road 10. Dapat ganyan yung mga cable ito lalaki ng cable ng tulay. Na sistema yata yung tulay sa atin, pero may ilang piraso lang na strand ang kinabit. Pero dito hindi naman gaano kahabaan to, pero grabe yung strand nila. Parang ang lalaking kaposte kalaki. Good afternoon guys. Nandito na tayo ngayon sa Saint Liboire, Quebec. So ang temperature natin ngayon ay positive 0. Saint Liboire. Basta ganun ang pronouns. So today is Sunday. Ang date natin ay March 9. So bukas tayo babiyahe papunta ng Victoriaville para i-deliver natin yung yung load na livestock salt. So andito tayo sa Irving 24. Dito nga sa Quebec to. Ito yung rest area nila, napakalaki. Ayan. Napakalaking truck stop to. Siguro nasa 1 or 2 hectares ito. Ayan. So ito yung pinapangarap ko ng mga truck stop. Hanggang pangarap na lang tayo. So ito siguro nasa 1.5 or 2 hectares ang laki. Estimated ko lang. So nakakatuwa, ang ganda ng paligid nila. Napakaganda. Open na open.
So yun guys, ito ang ayaw na ayaw ko, yung magre-reset or abutin ka ng weekend sa kalsada. So inaabot ako ng homesick. Parang nasa abroad ka na nag-abroad ka pa rin. Nandito yung family mo sa abroad, pero parang nag-abroad ka pa rin kasi nga ang layo mo sa kanila. Hindi mo sila nakikita. So kung naalala ko tuloy yung mga parents ko, siguro ganyan din ginagawa sa inyo ng mga parents nyo. Naalala ko ang mga ginagawa sa amin ng magkakapatid ng parents namin. So alam niyo yung maliit pa kayo, tapos napapagalitan kayo, napapalo kasi meron silang dahilan bakit ginagawa sa atin yun. So ngayon parang na-realize ko, or nangyari na, hindi totally na-realize. Parang yung ginawa nila sa akin, nangyari na sa akin. Ito ngayon ang nangyayari sa akin. So parang, bakit hindi ko sila sinunod? Kung nag-aral ako, di wala sana ako dito sa truck stop na to. Hindi sana ako malayo sa pamilya ko, di ba? So may mga dahilan sila kung bakit tayo pinapalo, may mga dahilan sila kung bakit tayo napapagalitan lagi. So ngayon guys, itong pamilyado na ako, malalaki na anak ko, doon ko lang nakita yung ginawa sa akin ng magulang ko. So ngayong sitwasyon ko na ito, na dumating na yung point na isa na rin akong parents. Kaya pala nung baby pa yung mga anak natin, talagang gusto lagi natin sila nakikita. Kung maaari, all the time karga-karga natin sila kahit nahihirapan tayo. Kasi darating ang point na hindi na natin sila makakarga. Darating ang point na hindi na natin sila mahalik-halikan, makagat-kagat, malaro-laro, mahaharot, di ba? Ganon ginagawa natin nung maliliit pa sila. Kinakagat-kagat natin, pinapaiyak natin, talagang pinupupug natin sila ng halik. Tapos kinakarga natin kahit hirap na tayo. So yun ang nakakamiss, di ba? Kaya pala ako pinapalo ng parents ko pag matigas ang ulo. Napapaaway ako. Yung napapaaway sa mga laro-laro lang, yun pala dinidisiplina lang ako. Yun din ang nagagawa ko sa mga anak ko. Yung pag napapaaway sila Christian, sila Ralph dahil sa laro, hindi naman totally away, yung away bata lang ba. So napapalo ko yan sila dahil ayoko na nakikipag-away sila sa walang kwenta lang, di ba? So yun ang nangyari na nga, yung ginawa sa akin ng parents ko, yun din ang ginagawa ko sa mga anak ko. Then kaya pala halos pinapagalitan kami pag hindi kami natutulog ng tanghali. Ngayon yun din ang ginawa ko sa mga anak ko. Pinapagalitan ko sila pag sobra sa laro. Pinapagalitan ko sila pag hindi sila natutulog ng tanghali. Kasi dumating na ang point na ako na parang sabik na sabik sa tulog, kulang sa tulog dahil sa dami na ng obligasyon. So ganun din ang ginawa ko sa mga anak ko. Nagagalit ako pag hindi sila natutulog ng tanghali. Dahil ito na nga, dumating na ang point na malalaki na sila, may obligasyon na rin sila sa buhay, kumbaga nangangarap na rin sila kulang din sila sa tulog ngayon dahil may mga trabaho na. Tapos
may mga pangarap silang gusto, kaya sa oras na may trabaho na tayo, kulang na tayo sa tulog dahil may iniisip na tayo na obligasyon. Ganun pala yun. Kaya pala pinapagalitan ako ng magulang ko pag nagbubulak-bulak ko sa pag-aaral ko. Dahil importante pala talaga yan. Kung nakinig ako, edi sana isa na akong engineer or custom dahil yan ang pangarap ko. So ganun din ang ginawa ko sa mga anak ko. Pinapagalitan ko sila, gusto ko mag-aral sila. Nag-aral naman sila, kaso lang hindi nila nasunod yung gusto ko. Dahil ako, ang pinapangarap ko sa kanila ay engineer. Kahit anong engineer, kasi mapa-abroad ka o hindi, pwede ka, makakapagtrabaho ka kahit hindi ka mag-abroad, or mas maganda kung mag-abroad, diba? So yun, dumating na nga ang point na nag-aral sila pero ginusto nila yung gusto nila. Siyempre gusto nila yon, hinayaan ko lang. Ang problema, yung course na kinuha nila hindi pwede sa local lang. Maganda yung kinuha nilang course, maganda yon pang abroad lang, kasi marine engineer yung kinuha nila, pang barko. So yun, pero kung sinunod nila ako or nag-aral sila, wala sila sa manobela ngayon, di ba? Kaya pala rin nagagalit sa amin ang parents namin pag hindi kami sumabay ng pagkain, yung sabay-sabay sa kain. Dahil dumating na rin ang point talaga na ganyan. Ganon din ang ginagawa ko sa mga anak ko. Nagagalit ako pag hindi kami sabay-sabay kumain. Kasi dumating nga ang point na malalaki na sila, hindi ko na sila nakakasabay kumain kasi may mga trabaho sila. Yung ibang anak ko nag-aaral. So ang nangyari, parang dalawa na lang kami sa bahay kumakain, yung mami nila at ako. Yung mamimiss mo yung point, mamimiss mo yung time na sabay-sabay kayo kumain. Kaya nung maliliit pa sila, hanggang sa nagbinata at dalaga, gusto ko sabay-sabay kami kumain. Dahil yun nga, darating yung time na hindi ko na sila makakasama sa pagkain dahil may kanya-kanya na silang buhay. Nakakamiss, di ba? Hindi porket truck driver ay matatapang, ay dumarating din ang point na na-homesick, nalulungkot, dahil pag gantong sitwasyon, ako lang mag-isa dito, ang daming pumapasok sa isip ko. Mga namimiss ko na kasama ko ang buong pamilya ko. Tapos nung nakuha ko na sila, nandito na sila, kumuha ko ng bahay na sakto lang kami. Nung lumaki kasi dumating sila, maliliit pa. Nung lumaki na sila, parang ang sikip-sikip na namin, hindi na kami kasya. So kumuha ngayon ako ng mas malaki pa na bahay. So ang nangyari, tag-isa-isa kami ng kwarto. Ayun na nga yung point na dati, nung maliliit pa sila, matulog kayo, sama-sama, magkakatabi kayo kahit masikip. Ngayon dumating nga yung point na hindi mo na sila nakikita dahil nasa kanya-kanyang kwarto sila pumatulog. Paggising mo, wala na sila, or paggising nila, wala na ako. So hindi nga, iba na pala talaga pag naglakihan na yung mga anak natin. So parang naramdaman ko ngayon yung nararamdaman ng magulang ko. Hindi na nila kami makita na buo, hindi na nila kami nakakasama na kompleto. Dahil one time umuwi ako ng Pilipinas, nakasama ko yung bunso kong kapatid, parents ko, si Apple, nakasama namin. Pero yung si Peter, hindi namin nakasama. Umuwi na naman ako, one time umuwi ako, nakasama ko naman si Peter, bunso kong kapatid, parents, si Apple, hindi naman. So hindi na kami nakukumpleto. Ayun ang ayoko mangyari sa akin. So kahit papano,
nandito kami sa isang bansa, nag-abroad ako, nakuha ko yung pamilya ko. So nandito kami sa isang bansa. Ang ang nakakalungkot lang, tsamba kami ngayon magsama-sama ng buo. Kasi nga, truck driver kami. Truck driver mga anak ko. Happy na rin ako na naging truck driver sila kaysa mapariwara sila, di ba? Kaso lang, parang napakahirap buuhin ulit yung makumpleto kayo. Parang tsamba. Minsan kumpleto sila sa bahay, ako ang wala. Or nandun ako, isa ang wala sa amin. Parang ang hirap makumpleto kami. Pero okay na rin ako dahil kahit papaano araw-araw kami nagtatawagan. Naalala ko lang yung parents ko. Kaya pala sila ganun. Napaka-stricto, pinapagalitan kami pag hindi kami kompleto, pinapagalitan kami pag hindi kami nakikita. So ngayon may kanya-kanyang buhay na, parang tama pala talaga ang parents natin. Tama pala talaga sila. Darating ang point na sa'yo naman, sa akin naman dumating yung ganyang sitwasyon. Pero happy na rin ako dahil kasama ko sila dito sa abroad. Unlike sa parents ko, watak-watak kami. Pero masaya na rin ako dahil nakasama ko dito yung mga kapatid ko sa abroad. Pwede kaming gumawa ng plano na sabay-sabay kaming umuwi at magbuo kami at uwi kami ng probinsya sa Pilipinas para mabuo kami. Unlike dati, nandito ako sa Canada, si Apple na sa Saudi, si Peter na sa Qatar. Napakahirap talaga na gumawa ng plano na paano kami mabuo. Pero gagawa ako ng paraan, makikipag-usap ako sa mga kapatid ko kung paano kami uwi ng sabay-sabay. Siyempre hindi naman kami may-ari ng kumpanya, so kailangan magpaalam pa rin kami ng maayos para maplano yung mga bagay na yan. Dahil siyempre matatanda na yung parents namin. Alam kong pinapangarap din nila na makompleto kami sa bahay. Ito ang mahirap talaga pag yung truck driver ka, nag-iisa ka lang lagi ka malayo sa pamilya mo. Kaya payo ko sa mga kabataan na nangangarap maging truck driver, habang bata pa kayo, kung kaya nyong baguhin yung plano nyo, baguhin nyo. Mag-aral kayo kasi mas maganda mapapasukan nyo kung may pinag-aralan. Mas maganda talaga. So yun, namimiss ko lang yung mga anak ko. Dati kinakarga ko pa sila eh. Ngayon hindi ko na sila makarga. Yung mga anak ko hanggang first year high school yata yon si Rap, o second year high school, sinusubuan ko pa yan sila guys kahit malalaki na. Nag-tournament yan sila, mga taekwondo kasi mga anak ko, yung anak kong babae, yung bunso kong anak, si Christian, si Ralph, mga taekwondo yan sila. Sinasama-sama ko yan sila kung saan, kasama nila ako kung saan sila may tournament. So yung baon namin, kahit maraming tao, hindi yan sila nahihiya, sinusubuan ko yan sila kahit malalaki na. Kaya sobrang saya ko, sobrang proud ako sa mga anak ko. Walang naligaw na landas sa kanila. Lahat sila mababait. Kaya masaya rin ako sa pagpapalaki sa amin ng magulang namin. Talagang disiplinado kami. Oo, matapang ang papa namin, matapang, laging galit yun. Para si Duterte yun eh. Laging galit. Pero naintindihan namin siya. Nung malaki na kami, may point pala sila. Stricta rin mama ko. Dahil ayaw nila kaming lumaki na walang disiplina. So ganun din ang pagdala ko sa mga anak ko. Lagi rin akong galit, nagmana sa papa ko.
Pero yung dahilan ko, gusto ko sila may takot sa akin para hindi nila ako yung kaya-kayanin. Kasi pag kinakaya-kaya tayo ng anak natin, yun yung nawawalan sila ng disiplina. Ibig sabihin, wala silang takot ba? So, ganun sila. Kaya proud na proud ako sa mga anak ko. Alam nyo guys, yung ninahag nila ako, hindi for the vlog yan. May video, wala, makita nila ako, babae, lalaki yan sila. Kahit saan lugar, hinahag nila ako. Hindi yan sila nahihiya. Hindi yan sila nahiya. Kahit nandito kami sa trabaho namin, nandyan yung mga kasamahan namin. Pag nagkita-kita kami, hinahag ko sila. Hinahag nila ako. Hindi yan sila napipilitan. Kusa nila akong niyayakap pag nakita nila ako. Kahit na ganun ako stricto. Kasi yun ang pinakita ko sa kanila. Kahit ma-stricto ako, hindi ko sila kinakahiya porkit malalaki na, lalaking bata, lalaking tao hindi kasi ako nagpapabless, gusto ko hug lang. Kaya kahit yung anak kong babae, kahit saan kami, makita nila ako, magkita kami, yakap talaga yan. Kahit yung bunso kong lalaki, malaki na yun, kahit saan din yun, pag nakita kami ng mga parents nila, niyayakap, kahit kasama nila boyfriend, girlfriend nila, yumayakap talaga yan sila pag nagkita-kita kami. So yun, sana ganyan din yung mga anak nyo, yung hindi tayo kinakahiya. Nakaka-proud yun guys. So yun, hanggang dito na lang tayo. Tamang drama na ako, mapapadrama talaga tayo kasi mag-isa lang tayo Nandito tayo sa truck stop. Tumatawag yung kasamahan natin So yun guys, hanggang dito na lang tayo. Ingat-ingat at takbong pogi lang.